I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shout out sa inyo mga bes. Nako, panoorin po natin si Speaker Martin Romualdez. Nag-speech siya guys dyan sa 33rd Harvard United Nation ba ito? Yes! Harvard World Model United Nation Manila 2025 ay talaga ito si Speaker. Alam nyo guys, no, sa totoo lang, ito magkakaiba tayo ng pananaw. Ako very qualified dito magiging bilang susunod na leader ng bansa. Hindi, sa totoo lang, no, the way na magsalita siya, yung kawanggawa niya, alam nyo, ako sa totoo lang talagang the best naman talaga siya, sa totoo lang. Well, ang iba ayaw sa kanya, pero ako gusto ko siya talaga magiging susunod na pinuno. Bakit kamo? Isa sa mga dahilan ko yung mga naumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. na malalaking proyekto, maitutuloy niya mga kababayan. Kasi kung ibang kulay, baka masuspindi na naman tulad ng Bataan Nuclear Power Plant, 'di ba? Oh. Kaya medyo malalagay sa alanganin yung mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. pag hindi yung talagang suportado niya ang Pangulo na susunod na Pangulo. Nako, kailangan talaga ang susunod na pinuno yung talagang malapit kay Pangulong Marcos Jr. Maitutuloy lahat ng mga malalaking proyekto, no? Sayang din naman na naumpisahan para tuloy-tuloy na pagbabago at asensyo sa Pilipinas. Basahin ko ito sa inyo guys ha. Sabi dito, last March 17, I had the honor of addressing future global leader at the Harvard World Model United Nation Manila 2025. I share how under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., the Philippines remains committed to the foreign policy and accord on peace while steadfastly upholding our sovereignty. Alam niyo talaga, ito si Speaker. Talagang hinahasa ni PBBM ito eh. Well, ito sa aking kaisipan lamang mga kababayan. Our nation has weathered countless challenges, yet time and again the Filipino people have emerged stronger, united, resilient, and determined. At the heart of our journey forward is the spirit of community and shared purpose. Together, we are building a brighter future, strengthening global partnership, and securing our rightful place in the world stage. Ay wow, social. Galing talaga ni Speaker mag-speech guys, no? Well, kung sa dekalidad na ano guys, no, na kaalaman or profesyon, eh talaga naman dekalidad naman talaga siya dahil Harvard yan po, at saka isa pa, lawyer pa, no? Leadership is not about titles or accolades, di ba? It's about making the tough calls today to ensure a better tomorrow. To the youth and future leaders watching, you don't need to wait for the perfect moment to make a difference. Lead now with a purpose, integrity, and vision. Together we can shape a stronger, more prosperous world. Galing, no? Ganda ng speech mga kababayan. Alam nyo, si Speaker talagang magkaiba tayo ng ano guys na gustong kandidato, pero ako type ko siya magiging next leader. Simple lang, tulad ng sinabi ko kanina, para matuloy ang mga malalaking proyekto ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Yun po ang isa sa number 1 na dahilan ko. Yun lang po yun, no? Tsaka isa pa ha, ito si Speaker kasi, kahit sabihin mo kumbaga binabalahura ng mga DDS, binabastos, wala siyang paki eh. Mabait kasi ito, tsaka very well mannered. Very sila, siguro talaga maganda ang disiplinado, ang disiplina ng mga magulang niya. Taliwas doon sa mga yung mga akusa labang kay Speaker. Ako guys, as long as na wala pang napatunayan na sa korte, hindi ako maniniwala.
Ko yung haka-haka lang, yung herse-herse. Sinabi kurakot ang House of Sus Maria Joseph. Doon sa sinabi ni Digong, ay nako, maniwala kayo dyan. Yung mga, sabi ko nga, yung mga talagang nagbibintang, gawain po nila yan. Nako, mga kababayan. Para kompleto detalyado, panoorin nyo po kung paano mag-speech si Speaker Martin. It is indeed an extraordinary moment, one that brings together some of the sharpest minds of your generation, gathered not just to debate ideas, but to forge solutions. You are here because you believe in something greater than yourselves. You believe in the power of diplomacy. You believe that dialogue and not division is the answer to the great challenges of our time. Leadership is not a birthright. It is not bestowed by title, nor guaranteed by intelligence alone. Leadership is earned. It is forged in the fire of responsibility. The Philippines is more than your host country. It is a lesson in resilience, in unity, the power of community. Wow. We are a nation that has weathered storms, both literal and political. And yet through it all, we stand, we rebuild, we move forward together. The world does not need more leaders. It needs the right kind of leaders. Leaders who have the moral courage to make tough choices, the wisdom to know when to compromise, and the conviction to stand firm when the moment demands such. I officially welcome you to the Harvard World Model United Nations 2025, and may this be the start of your journey, not just to leadership, but to legacy. Mabuhay! Welcome to the Philippines. Wow! Napanood nyo yon? Si Speaker, napakinggan nyo, ang galing, di ba? Oh. Eh, siyempre, sino bang nagtitrend sa kanya, kundi yung Pangulo ng Pilipinas, si magpinsan yan eh. Natural lang na talagang pinag-aralan niya din ang kilos ng kanyang kuya. Oh, di ba? Oh, so, dahil dito guys, no, si Speaker, ako, well, bangamat yung iba ayaw kay Speaker, eh ako naman, real talk tayo. Ako, gusto ko talaga magiging next leader si Speaker dahil dito po sa mga malalaking proyekto ng Pangulo. At saka isa pa, for sure yan, pag naging Pangulo si Speaker, eh natural mga kababayan, do you think pabayaan ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Siyempre, nasa likod niya yan. Baka maging siya ang magiging AS niya pa. Or, siyempre, advisor niya pagdating ng panahon. Ito ay aking kaisipan lamang, no? If ever natatakbo siya. Wala pa naman sa sinabi na tatakbo mga kababayan. Ako ano ko lang, kaisipan ko lamang. I wish ko lang talaga isa sa mga palapit kay Speaker yung magiging susunod na Pangulo para tuloy-tuloy ang asenso eh. Alam po natin si Speaker, no? Siya po ang talagang isa sa mga speaker na talang napakagaling. Biro mo, naungkat yung mga tungkol sa EJK, sa House of Representatives, sa kanyang pamumuno. Oh, 'di ba? Lalong nadagdag 'yan sa ebidensya sa ICC, sa war on drugs ni Digong. Lahat ng mga anomalya itong mga nakaraang administration, naungkat po 'yan sa House of Representatives dahil po sa leadership ni Speaker Martin. Oh, nandiyan ang Quadcom. Oh, 'di ba? Na-imbestiga itong mga, itong mga fake news, Tricom, dahil sa leadership ni Speaker. Magaling si Speaker para sa akin iwan ko lang sa inyo mga kababayan, no? So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang importante, nasa tabi niya si Pangulong Marcos Jr., very confident ako. See you again guys on my upload videos. Bye and baboos. God bless Philippines.